Hi guys! Welcome back to my channel. It's been a while. Kumusta na kayo? Especially mga mothers out there. Dama nyo ba? O ako lang? Damang-dama ko yung inflation guys. Kaya for today's video, gagawa tayo ng dishwashing liquid. Kasi ako, parati akong nag-iisip ngayon kung saan pa ako pwedeng makatipid. And isa to sa mga naisip ko kasi araw-araw natin tong ginagamit, diba? Laki din ng matitipid natin neto. Kaya lang yung nabili ko, 50 liters yield to. So, let's unbox it. So, yan. Meron siyang leaflet with instructions. And 12 components tong nabili ko. And, yun nga, 50 liters yield yung binili ko. Nagsisi ako kasi ang hirap pala nitong timplahin, guys. Like, tipong after mo siyang gawin, magkaka-muscles ka. So, I advise na yung meron naman silang 17 liters shield. Yun muna i-try nyo kung carry nyo. Tapos kung feeling nyo carry nyo, saka kayo mag 50 liters. Kasi mega effort talaga yung pag-timpla sa kanya. So, yun na lahat. So, first step is prepare 45 liters of water in a plastic container. So, make sure yung container nyo is, yung capacity is more than 45 liters kasi 50 liters yield nga to, diba? And of course, yung panghalo nyo, preferably plastic pero wala ako. So, metal yan yung sa panungkit ng labahin. So, yun lang. Tapos, just follow the instructions. So, now, let's proceed to step 2. So, ang step 2, put the 3.8 kilos of I don't know how to say this, but naka-number naman yung 12 components niya. Ito yung naka-label na S-less. And meron siyang number 2 sa pack niya. So, butasan nyo lang ng onte yung plastic, tapos dahan-dahan yung ibuhos. Like so. Yan, dahan-dahan lang. Tapos, while binubuhos nyo, ano kasing Tagalog ng kutaw? Basta yan, ihalo nyo, ganyan. So, fast forward ko na yan kasi ang tagal neto, guys. So, meron akong na-discover along the way. So, kasi ang hirap niyang tunawin kasi medyo may pagka-solid siya, gel-like form siya. So, medyo solid siya. So, mahirap siya. Kailangan kasi talagang matunaw siya. So, mega effort yung paghahalo. So, na-discover ko along the way kasi parang 15 minutes na akong naghahalong ganyan. Hindi pa siya tunaw. Makakapa mo naman pag inano mo sa yung stick. Makakapa mo naman kung tunaw na. Tapos, so after 15 minutes, hindi pa siya tunaw. So, iniwan ko muna siya ng like mga 20 minutes. Hinayaan ko siya dyan. Saka ko binalikan. So, parang nakatulong siya at medyo natunaw siya doon. So, ayan na. So, let's proceed. Pag tunaw na feeling nyo, let's proceed to step 3. Put the 100 ml coloring. So, that's number 3. Nakalabel siya number 3. Tapos, haluin nyo lang din. So, kung walang specific na time na nilagay sa instruction, so, hinahalo ko siya ng mga 2 to 3 minutes. Except yung S-less. Yun ang matagal kasi kailangan mong tunawin talaga. So, yan. Fast forward ko lang para hindi kayo mabagot. Then, after that, let's proceed to step 4. So, yung next ingredient, it's called it's labeled number 4. It's called EDTA, E-D-T-A. So, yun. Patanggal yata yun ng sa water, yung brassiness ng water, I'm not sure. But yun, 100 ml din siya. Tapos haluin nyo lang din 2 to 3 minutes. So, fast forward ko ulit para hindi kayo maumay. Basta halo lang ng halo, guys. Then, after this, step 5. Dito nyo na, yan, nakalabel 5. Put the 45 ml antibac. So, antibac to, guys. So, may antibac na tong
package na to. So, there. Simutin lang natin kasi sayang. And haluin lang din natin ulit mga 2 to 3 minutes ulit. So, halo lang ng halo hanggang kaya. Kaya pa. At this point, pagod na ako dyan, guys. Tapos, after that, so, proceed tayo sa step 6 na naman tayo. So, sa step 6, put that 2.5 kilos na sodium chloride. So, make sure daw na tunaw. So, again, butasan lang natin ng onte. Tapos, dahan-dahang ibuhos habang hinahalo. So, kagaya ng ginagawa ko dyan. So, dapat talaga make sure na tunaw. And, I think isa to sa nagpapalapot kasi after ko naubos yan, nag-iba yung texture ng water. And, yun, mas lalong mahirap siyang haluin after this step. Kasi, yun nga, nagiging malapot yung liquid. So, parang, alam mo yun, ano kasing sukol sa Tagalog. Lumalaban yung water sa paghalo mo. So, kaya effort siya after this step. Ma-effort na masyadong maghalo kasi pahirap siya ng pahirap. Lumalaban yung tubig, yung water. Basta gets yun na yun. Ay, hirap talaga magtagalog, guys. Bisaya kasi ako. So, yan. Fast forward ko lang ulit kasi dahan-dahan yan. And imagine 2.5 kilos yan. Tapos, ang liit ng butas. So, matagal din akong naghalo yan. Siguro mga 15 minutes din. So, yan. Fast forward natin. Anantayin lang natin maubos. And, pagkaubos nung laman yan, continue pa din akong naghalo ng mga around 1 to 5 minutes. 3 to 5 minutes yata. So, see? Tingnan mo, nag-iba na yung texture ng water. Tapos, malapot na yan. Tapos, pati yung kulay. There. Okay. So, yan. So, naubos ko na. Tapos, hinalo ko pa siya ng ilang minutes after that. Para siguradong halong-halo. Tunaw na tunaw. So, there. After step 6, step 7 tayo after this. So, sa step 7, yan, naka-label 7, put the scent. So, ang pinili ko kasi dito is yung calamansi. So, nakalagay kasi dito, specific, stir in 1 minute. So, kaya nag-timer ako. So, within 1 minute mo lang siyang dapat haluin. So, otherwise, pag wala namang naka-indicate, so, yun nga, sabi ko, 2 to 3 minutes ko siyang hinahalo. Except dong sa sodium chloride, tsaka yung S-less. So, there, halo habang binubuhos for 1 minute. That's for step 3, which is yung scent na napili nyo. In my case, calamansi. Itong scent na napili ko. Then, we move on to, sinimot lang natin dyan. Then, after this is step 8. So, fast forward lang ulit. Then, let's move on to step 8. See, naka number 8 yan. Add the preservatives. So, yes, may preservative siya. So, pwede natin siyang i-stock even for more than a year. Hindi siya masisira kasi may preservative siya. So, diba? And, sa dami nito, guys, 50 liter shield. Feeling ko nga, buto ng 1 year. So, there. So, halo-halo lang ulit. Wala namang naka-indicate how long. So, mga 2 to 3 minutes ko nitong hinalo. Then, after step 8, hindi pa tapos. So, ba't ba hindi ko to pinas forward?
So, mahina na yung pagkahalo ko, guys. Ganyan lang. Kasi, pagod na ako niyan. Grabe. Nakailang minutes na akong halo. And, after mong gumawa nito, magkaka-muscles ka. Grabe, sumakit ang katawan ko neto kinabukasan. So, there. Tuloy ko pa din yung halo. Then, let's proceed to step 9. So, yung step 9 naman, after this, put the foam booster. So, nakalabel yan 9. So, from the word itself, foam booster. So, pangpabula. So, lalo pa tong lumapot at this point. So, ganyan lang talaga yung speed ko sa paghalo, guys, pag hindi ko fast forward. Kasi lumalaban talaga yung water sa lapot at this point. So yan, dahan-dahan mo lang din ibuhos, making sure na, para to make sure na nahalo talaga siya sa buong solution. So there. So, yung iba na to, kasi ang dami talaga niya, guys. So, yung iba, binenta ko 32 pieces na 1 liter bottles. Nabenta ko para mabawi ko yung kapital. Tapos, yung natira, yun na bali yung profit ko, which is, yun na yung panggamit sa bahay. Which is marami pa rin. I'll show you in a while kung gaano kadami. So there, step 10 na tayo. Add the degreaser. And stir for 5 minutes daw. So, eto naman, kaya nag-timer ulit ako kasi naka-specific nakalagay. Stir for 5 minutes lang daw. So, yun. So, yan yung degreaser. So, yun yung pangpatanggal ng sebo. So, may option sila sa shop na to add more ingredients. So, kung gusto nyo mas mabula, add kayo ng foam booster. Or kung gusto nyo mas makatanggal pa ng sebo, so add kayo ng degreaser. So, separate yun. Pero ito, yung binili ko, yung ano lang talaga. Kung ano yung nasa package, yun lang. So, yan. Halo-halo ulit. Again, this one for 5 minutes. So, nabili ko pala to sa Extreme Blooms Trading sa Shopee. 700 pesos tong kit. Plus, 270 yung shipping. Kasi Davao pa ako. So, nakakuha ko ng mga discounts and ginamit ko yung coins ko. Kaya 846 lang yung nabayaran ko. Tapos, bumili ako ng bottles. Yung 1 liter bottles. Dito lang sa amin. Hindi ko sinali sa pag-ship dyan kasi mas mamahal and baka ma-damage pa. So, kung meron sa area nyo, pwede naman yung i-search sa marketplace. Sa marketplace ko sinerch. So, 100 pieces yung binili ko para wholesale price. So, 600. So, parang tag 6 pesos yung isa. Pag 100 pieces yung binili mo. Kasi, ni-repackage ko siya para, yun nga, binenta ko yung 32 pieces kasi ang dami niya para mabawi ko yung kapital. So, yun. Kung meron naman kayong mga lumang plastics like yung sa soft drinks, pwede niyo yung gamitin. Yun yung ginamit ko yung para dito sa bahay. So, yan. That's step 10. Now, let's move on to step 11. Add detergent builder.
Not sure para saan yung detergent builder. Siguro pang palapot din. So, yan. Walang nakaspecify ilang minutes. So, mga 2 to 3 minutes ko din siyang hinalo. Lahat ng ingredients, dahan-dahan yung ibubuhos, guys. Hindi biglaan. And while binubuhos nyo, dapat continuous pa rin yung paghalo. Mas maigi kung may assistant kayo. Dito yung anak ko yung assistant ko. Siya yung taga-buhos eh. Tapos ako yung taga-halo. Kasi mahirap kung ikaw lang mag-isa. Medyo mabigat din kasi yung like yung sodium chloride tsaka yung estes. Mabibigat yun. So, mahihirapan ka. So, there. So, that's step 11. And then, after this is step 12. So, we have the foamer. So, foamer. So, I guess, pang pabula, pang padagdag bula. Foamer. Kanina, foam booster yun. Ito, foamer. So, I guess, pang pa-enhance ng bula to. So, yan. Stir nyo ulit. Halo-halo lang. And then, after this, step 13 would be the... Wait, simutin lang natin ulit kasi mahal. Yun. Medyo mahaba tong video natin kasi ayun nga, matagal maghalo. Pero ang laki talaga ng matitipid mo, guys. Imagine 700 lang yung kit. 50 liter shield na. So, diba? How much ngayon ang 1 litro ng dishwashing liquid? Parang pinakamura is 60 yata eh. Something. There, das last step na to, add the moisturizer. So, see, may moisturizer pa siya. So, hindi magda-dry yung kamay mo para ganahan kang maghugas every day, every hour. Ganon. So, after ng last step na yan na yung pinaka-last na component. So, i-rest lang natin siya for 24 hours. Sabi dito sa instruction, do not cover para daw di bumaho. Pero, kinover ko kasi siya kasi baka madumihan. Hindi naman siya bumaho. So, it's up to you. Basta ako, kinover ko siya. So, there. After 24 hours of resting, mag-iiba na yung kulay niya. Hindi na magiging ganyan. Magiging clear green na siya. In my case, kasi kalamansi to or whatever, kung ano man yung pinili nyong scent. So, magiging clear siya ng color na yon. So, ito kalamansi. So, green. Magiging clear green siya. So, yan. I-rest natin for 24 hours. And after 24 hours, tada! Yun na. Kinabukasan, after 24 hours. Tingnan nyo, ang linaw na nung liquid. So, dapat ganun na. Tapos, hinalo ko lang siya ng mabilis para lang to set it. Bago ko siya sinalang. Or, sinalin. Sinalin sa mga bote. So, there you go. Ang dami niya, guys. So, make sure talaga yung anong tawag nito? Yung balde, batya, whatever. Yung container. Make sure na more than 50 liters ang capacity. Etong binili ko, 60 liters daw to eh. Pero ewan ko, bakit halos umapaw na siya. So, wag ka nang gumamit ng funnel, guys. Pinapahirapan mo lang yung self mo. Pwede na yung pitchel. Pitchel ba yung Tagalog niya? Basta yan. Yung may ganyan. Basta. Yan may ganyang dulo. Ganyan naman ang mga pitcher, diba? Pitchel. So, yan lang. Para mabilis. So, salin na natin. Hindi pa lokito dito. Pero nagsasalin ako niyan.
Mas mabilis kasi magpa-funnel ka pa. So, there. I'll show you the output in a minute. Yan na. See, ang lapot niya, diba? 48 years ako bago natapos ito. And, ang sakit na ng katawan ko niyan, guys. Kinabukasan, sumakit talaga yung katawan ko. Sa kakahalo. So, there is our finished product. Kung ibibenta mo siya, i-label mo lang. There, that's me. So, ito yung 32 pieces na ginawa ko para ibenta. Naubos agad yan, guys, over the day. Binenta ng nanay ko sa mga kamarites niya sa kapitbahay. Diba? So, napakinabangan yung marites session kaysa yung nagmarites ka lang, wala kang inani. Puro chismis lang. So, yun. Tapos, yung natira, which I think binidyohan ko din. Papakita ko mamaya. Yung sobra, marami pa din siya. Yan. Yan yung sobra. Yan yung kumbaga profit ko para sa bahay. Ang dami niyan, guys. Feeling ko abot pa din yan ng half a year maybe. I don't know. So, laking tipid talaga, guys. Do the math. And you don't have to buy the bottles naman kung meron kayong mga ganyan. So, yan, may tira. So, syempre, to see is to believe. So, maghuhugas tayo gamit ang gawa natin dishwashing liquid. So, piniga ko yan para talagang wala siyang katas ng ginamit namin before. So, yan, kita nyo naman ang bula niya, guys. And mabango siya. Pero, itatry ko pa din yan sa kaldero na pinaglutuan namin ng, see, hindi siya madulas. So, meaning, wala nang sebo. Pero, tinry ko pa din siya sa kaldero na ginamit namin paglutuan ng adobo. Pero adobo sa putito. Guys, kaya hindi maitim. So, there. To see is to believe. Ayun. Lagyan ulit natin. So, tinanggal ko lang ulit yung sabon na natira para to make sure na yan, walang daya talaga. So, see? See the output. To see is to believe. Yan! Tanggal ang sebo, guys. There. O, diba? Galing! So, ano pang inaantay mo? Gusto mo ring makatipid? Bili na sa Shopee lang yan. Not sponsored, but hopefully makatulong. Thanks for watching. Bye!